Sa panahon ngayon ay matalino na nga ang mga scammer. Ito nga ang nangyari dito sa isa nating kababayan na kahit minsan nga ay hindi raw siya na-scam at talagang mausisa ito bago niya gawin ang mga bagay-bagay or magpadala ng pera sa mga kakilala nito. Pero hindi nga niya inaasahan ang nangyari sa kanya dahil sa pagkakataong ito, ginamit nga ng mga scammer ang Facebook account ng nanay nito. Isang umaga, nag-message nga sa kanya ang kanyang nanay at humihingi di umano ng pera. At dahil nga nanay niya ito, hindi naman niya ito pinag-isipan ng masama. At sabi ng nanay niya, gagamitin niya raw sa something ang perang hinihingi sa kanya. At syempre bilang isang anak para questionin nga ang kanyang nanay ay hindi na nga niya ginawa ito. At matapos nga siyang magpadala ng pera sa kanyang nanay ay dito na nga siya nagsimulang makaramdam na something na parang mali sa nangyayaring paghingi ng kanyang nanay dahil nga may pagka-persistent na nga nung sinabi niyang ibalik nga raw yung pera pinadala niya para magpadala siya ng mas malaki. At kung paano nga ang nangyaring pang-scam na ito kay kabayan, panuurin natin ang kanyang storya. Today I'm going to tell you how I got scammed. I'm the type of person na hindi talaga nasa-scam ng madalas. Pero today, I don't know what happened. Your girl got scammed. So syempre sa umaga nagme-message, kausap ko si mama. Tapos nagulat ako, nag-message si mama. Sabi niya nagpapadala siya ng amount of money. So sabi ko wala naman lang ganun kasi siyempre minsan nakakalimutan niya yung money niya or wherever. Sabi ko sige go lang. E di nagpadala ako. Tapos sabi pa niya ipang sa start niya ng something. Tapos sabi ko, that's odd. Pero hindi ko na question kasi nga nanay ko. I mean, why would I question, diba? So, hindi ko pinansin. Okay, sige, nag-send ako. Tapos, tumatawag siya. Tapos, sabi niya, kailangan ko pang, dagdagan yung ipapadala ko sa kanya. So, parang pa-shy type pa si mama, yung scammer na mama. Sabi niya, actually, ito lang dapat papadala ko, pero kaysa kumuha ulit ako sa bank, ito na lang, padala mo na lang sa akin para hindi na ako pabalik-balik. So sabi ko, sige, go ahead. So ako naman, wala talagang mali siya. O sige, go. Buti na lang, nag-error yung bank transfer. Persistent ni mama, sabi ko, this is not my usual mom's style of messaging, pero tinatawag niya kasi ako by my nickname na family members ko lang nakakaalam na yun yung nickname ko. So sabi ko, hinayaan ko lang ganyan. Tapos, persistent. Hindi, nandito na ako, nag-aantay na ako na dito, ipadala mo na para mabayad ko na, ganyan-ganyan. Tapos, biglang nag-message yung kapatid ko. Pagbukas, parang hinahayaan ko nga lang. Pagbukas ko ng message, my mom's account has been hacked. Napadala ko na yung amount. What do you mean my mom's account got hacked? This is so weird kasi tumatawag yung scammer tapos si mama yung nandun. As in parang normal conversation tapos nakamute lang yung video. Tapos parang she was trying to say something. Hindi lang lumalabas na kasi parang poor yung reception, ganyan. Tapos sabi ko, okay, probably poor yung reception. So ayun nga, 'di ba? Nag-send ako ng initial amount tapos humihingi ulit ng second amount. Tapos sabi ko, gusto ko pang utakan yung scammer. Sabi ko, sige, magpapadala ako ng mas malaking account. Basta ibalik mo lang sa akin to para Tapos pinagalitan pa ako nung scammer nanay ko. Sabi niya, tigilan mo ako, ganyan-ganyan. Tapos, So, scammers are very creative. Talagang alam nila yung ginagawa nila, diba? Pinapahiram mo ba yung phone mo sa ibang tao or something? Tapos, parang may tumawag lang daw sa kanya na Facebook friend niya. Tapos, wala naman siyang ginawa. Tapos, hindi din na maalala kung may naklik ba siyang link or ganyan. And I'd like to say that the most vulnerable population to get scammed is the boomers. Our parents are the ones getting easily scammed. Tapos tayo, yung butt end of the joke. Okay? So, syempre, I trust my mom. I'm not gonna, diba? So, ayun. That's the story of how I got scammed. Very expensive lesson learned. So, kung may magpapadala ng money, tawagan mo sila personally using their active phone number. Confirm with them.
So ito nga ang mahirap dito kasi sa mga parents nga natin na hindi naman sila masyadong aware kung anong nangyayari sa mga ganitong klaseng modus ng mga scammer, syempre yung mga yan, marirealize na nga lang ng mga yan na na-scam sila or minsan nga hindi pa nila alam na na-scam na sila kung hindi pa dahil sa mga kapamilya nila or mga nakababatang mga anak. Dahil kung sila nga lang yan, hindi nila yan malalaman. At sa ating nga mga anak na kung sakaling may humingi nga sa atin na ang akala natin ay isa sa mga kapamilya natin or lalo na yung mga magulang natin, syempre dapat hinay-hinay tayo sa pagpapadala. Lalo na kung mga ganyang bigla na lang humihingi ng malaking pera sa atin yung parents natin na alam naman natin na hindi naman talaga sila ganong klaseng magulang na basta-basta na lamang hihingi ng pera at yung nga medyo namimilit na at nagagalit na nung hindi na nakukuha yung gusto nila. So mas maganda talaga na i-verify muna or tawagan or i-text or kung hindi talaga tingin natin malinaw yung reception habang tumatawag sa atin through video call yung ating mga kapamilya, ay mas magandang i-verify or tawagan kung sino man yung taong malapit sa kanila para sa ganun ma-confirm natin kung talaga bang totoo na nanghihingi sila sa atin ng pera. Hindi naman sa nagdadamot tayo or parang ayaw natin magpahiram, ito lang naman ay para sa security, para hindi rin tayo mawalan ng pera dahil ang perang kinikita natin, syempre pinaghihirapan natin yan. Pero kung para sa magulang, wala namang problema dyan. Pero dapat maging matalino tayo dahil sa panahon nga ngayon, sabi nga nitong babae sa video, ay creative na ang mga scammer. At sinusubukan na nga nilang i-level up ang kanilang mga modus. At kung nagustuhan nyo ang video ito at bago ka pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin na notification bell para lagi kang updated sa mga viral video at balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panonood.